Hello, hello, hello! Kumusta? Magandang araw po, magandang umaga dito sa Saudi Arabia at magandang tanghali dyan sa Pilipinas. At ngayong araw na ito ay papunta ko ng Manipa project, lampas pa ng Jubel, malapit na sa border ng Kuwait. So, siguro galing dito mga nasa 3 hours po ang travel papunta Manipa. So, para sa bago pa sa aking channel, bago ang lahat, please paki-subscribe po, paki-like, paki-press na rin yung bell button sa baba para updated kayo sa aking channel. Okay? So, okay. So, meron po tayong dalawang bagay na pag-uusapan ngayon. Yung una nating pag-usapan ay tungkol po sa restriction ng pagbiyahe from the Philippines going back to Saudi Arabia. So, marami po mga kinakailangan nating paghandaan, i-prepare bago ang flight. So, ang pangalawa nating pag-usapan ay tungkol po sa aking pagbablog, yung charity vlog ko po sa Pilipinas. Okay? So, simulan po natin yung una nating issue. So, nung nag-arrange pa lang ako sa aking pagta-travel, ay sininda na po ako ng mga message galing sa aming opisina sa HR na ito po yun ang mga kailangan nating paghandaan, no? Unang-una, yung passport, kaya naka-ready. Yung ating visa, ito na po yung ating visa, naka-ready po. At syempre, meron po tayong tinatawag na yung ABSHIRE, no? So, meron din po tayo sa ABSHIRE at binigyan po tayo ng kopya doon sa opisina ng aming HR. So, ito po yung ABSHIRE. Tapos, nag-arrange din po tayo ng, syempre, ni-ready natin yung ating print out na Tawakal na app. Ito po yun. At ito po yung nandun nakalagay lahat ng ating mga ano yung ginagamit natin ng mga vaccine. So, ngayon, katapos nun, na-receive ko na rin po din yung ticket na pinadala sa email. So, kumuha na rin ako ng OEC sa Cebu. No? Yun. Tapos, kumuha din ako ng RT-PCR test, kasama dyan ang saliva at saka sa yung kuko natin sa ilong, no? Swab test. Ito po yun, yung result. Doon ito sa Manila nangyari kasi kailangan sa 48 hours before departure bago mag-expire. Now, ngayon, nagbayad din po ako doon sa UWA ng 1,282 doon sa UWA sa renewal po ng ating every 2 years na ng as a member sa UWA, no? So importante po 'yan. Now ngayon, ang nangyari ganito po. Kumuha ako, kinumpleto ko lahat ng mga requirements ko. Ngunit by the way, ito po yung ano natin, card ng ito po yung card natin ng tawag nito Bureau of Quarantine, no? Ito 'yon. So parang passport din siya, no? So parang passport din siya, nandoon yung mga pangalan natin nasa loob. So binayaran ko to ng 250. So yung RT-PCR is 3,500 sa Manila po 'yon. Kinumpleto ko po lahat. Ngunit pagdating ng March 7 ay nabasa ko po sa Facebook at nabalitaan ko rin sa ibang mga kaibigan na tinanggal na ng Saudi Arabia ang restriction. So ang nangyari, wala na. Tapos na ang lahat. So flight ko na ng 7. Pagdating namin sa immigration, sa airport, nag-check-in na po kami via Saudi Airlines. Ang kinuha lang sa amin ng immigration po at pag-check-in ay passport lang. At saka visa at saka OEC. Yan lang po ang hinanap sa amin. Pagdating naman namin sa Saudi Arabia, ganun pa rin. Passport, visa, ay, kalimutan ko pala. Yung ticket pala sa airplane, no? Huwag kalimutan. Ito, hinahanap po ito. Yung passport, yung ticket, yung visa, no? Huwag kalimutan. Okay. Now, ngayon, wala
hindi hinahanap ang tinatawag natin na arrival registration, hindi hinahanap. Pati yung swab at saka saliva, hindi hinahanap. Pati rin yung tawakal na app, hindi rin hinahanap. So, ibig sabihin, maluwag na po ang Saudi. Ang hindi ko lang alam, yung pauwi. No? Kung ano ang requirements pauwi. Tsaka pagdating namin sa Saudi, wala na po kaming 10 days quarantine or 5 days quarantine, wala na po. No? So, dahil kompleto po ako ng vaccine. So, dito sa aking Bureau of Quarantine card na yellow, nandito po nakalagay ang aking booster shots na doon kung saan nakatanggap ako ng booster shot sa Pilipinas. Dito naman sa Saudi, nakatanggap ako ng 2 vaccine na Pfizer at saka AstraZeneca. So kaya nga hinanda ko rin ito. Ngunit, okay naman, mas maganda yung naka-ready ka kaysa wala. Kahit sabihin natin na malaki ang nawala na pera kasi nga gumastos ka sa swab, RT-PCR, gumastos ka rin sa pagkuha nitong Bureau of Quarantine card na yellow, gumastos ka rin, renewal, nagpa-renew pa ako ng 10 years na expiration ng aking passport. Saka sa kaka-travel from the province sa Cebu going to the city, ang laki ng gastos ko, no? Kumuha pa ako ng OEC, nagbayad pa ako sa OWA, napakalaki ng gastos. So walang refund itong mga to, walang refund pagdating sa aming opisina. Kaya para sa lahat na magta-travel pa uwi ng Pilipinas, hindi ko po alam kung anong requirements pa uwi, ngunit pabalik, assurance ko po sa inyo, hindi na po mahigpit ang airport sa Pilipinas. Tsaka paalala po, huwag kalimutan kailan ma-renew ang inyong mga UWA, yung 1,282 pesos na babayaran sa UWA po. Kasi para po pag may kailangan tayo, mamroblema tayo sa pera, pwede tayong makaloan. Okay? So, yun lang po. Now, ngayon, punta po tayo sa issue ng aking pagbablog, no, sa Pilipinas. Ngayon, mga kapatid, yung pagbablog ko po tungkol sa charity vlog ko, kaya ako medyo nawala ng gana sa pagbablog nung pagdating ko ng Pilipinas. Kung nakikita nyo, at minsan lang akong maggumawa ng video. Kasi po, meron akong binablog dun sa Pilipinas na matanda na tinulungan ko. Pagdating ko galing sa Saudi, binigyan ko po siya ng sabon, ng chocolate, ng candy, at saka kung ano-ano pa, may dilata pa yun. Ang nangyari, nung nabalitaan ng mga apo niya na binablog ko yung matanda, ini-interview ko, ilang taon na siya, ganito, ganyan, saka yung bahay niya, nakitira lang siya sa lupa ng lolo ko. So, siguro nakita ng mga apo niya na binablog ko yung lola nila, no? So kumalat kaagad at saka sa isip nila baka ginagamit ko yung lola nila para pagpirahan, pakikitaan sa sa pagbablog. Ngunit yung subscriber ko ay pa lang 500 plus pa lang po at saka nagsimula pa lang po tayo, no? So instead na tutulong tayo, meron tayong magandang intention para sa lola nila, pero yung nasa isip nila ay masama na, no? So naging masama tayo sa kanilang paningin, naging masama tayo, so agad tayong hinuhusgahan, no? So hindi gaya sa iba nagba-vlog na medyo sila, no? So wala akong magagawa kundi parang nanghihina ako kasi instead tayo pa ang tumulong, no? Pinakita natin yung kabutihan natin, tumira pa
maliit lang yan sa sahod namin, no? Maliit lang na bagay yan. Tsaka namimigay pa nga kami. So, ano pa kaya? How much more, no? So, ang ano ko na lang, naisip ko na mag-iwan tayo ng magandang legacy. Yun ang nasa isip ko na maganda sana mag-iwan tayo ng magandang legacy sa mundo na tumulong tayo sa kapwa. Kaso, yung kapwa-tao natin, iba naman ang nasa isip nila. So, sana po naintindihan nyo kung bakit ganito yung vlog ko na minsan na nahinto ako kasi parang nawalan ako ng gana. Tsaka pangalawa din, palagi akong pupasok sa mga live doon sa mga YouTube. Kaso lang, palaging hindi ko alam kung bakit back to zero din yung mga subscribers ko. Yung iba nagkalaglagan, hindi ko alam sa YT kung ano ang problema doon. Basta ako, honest ako sa sarili ko na tumulong ako sa kapwa. Tsaka ngayon nandito ako sa Saudi Arabia, nagantay po ako sa aking assignment. So meron na po akong memo na i-assign po ako ng Manipa. So yung Manipa po is napakalayo nun from Al-Kubar, Eastern Saudi Arabia. Travel pa ako ng more than 3 hours going to Manipa kasi madadaanan mo yung Dammam, Jubail, tapos Manipa. Malapit na po yan sa border ng Kuwait. So yun po. So sana po hindi nyo mamasamain yung aking pag-vlog na kung bakit minsan nahinto, minsan nawala na akong update sa aking mga bagong videos. So abangan nyo rin po ang aking vlog sa pagpunta ng Manipa dahil magbablog din po ako kung ano po ang mayroon doon dahil this is my first time na ma-assign sa lugar na yan na hindi ko pa alam at hindi ko pa nakita, hindi ko pa kabisado ang lugar, no? So keep safe na lang po sa ating lahat ng mga OFW at sa inyong lahat po dyan na palaging nagsubaybay sa aking vlog, palaging nanonood sa aking mga videos lalo na sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. At enjoy na enjoy po ako sa aking bakasyon sa Pilipinas. At ito na naman po, babalik na po tayo sa Saudi upang maghanap naman ng pera para ibuhay sa ating pamilya. So sa inyong lahat, see you sa susunod kong video. Bye-bye!